sama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kaniyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakaloban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila ay isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kaniyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito sa na may lumayo, paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila ay nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon ay nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung inyo pong mapapansin, ang pag-akyat sa langit ni Jesus ay ang ikalawang misteryo ng luwalhati sa ating Santo Rosario. At ito po ay naganap 40 araw ng kaniyang muling pagkabuhay. Kaya nga narinig natin ang pahayag sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol na kung saan isinalaysay dito na pagkatapos mamatay ni Jesus, 3 araw siya ay muling nabuhay. Sa kaniyang muling pagkabuhay, nagpakita siya sa kaniyang mga apostol at mga alagad sa loob ng 40 araw. Sa mga sandaling iyon, si Jesus Nazareno gumawa ng mga kababalaghan at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, pagkatapos ng 40 araw, siya naman ay umakyat
sa langit. Kung inyong mapapansin, bagamat patapos na ang kaniyang misyon sa lupa at siya ay nagbalik na sa kaluwalhatian ng Ama, kung tutuusin, hindi naman talaga nawala si Jesus Nazareno. Kapiling natin siya sa iba't ibang paraan na hindi nasaklaw ng ating oras at lugar. Anong ibig sabihin nito? Bagamat si Jesus nasa luklukan na ng kaluwalhatian ng Diyos Ama, nananatili pa rin siyang kapiling natin sa kasalukuyan. Nararanasan pa rin natin ang presensya ni Jesus Nazareno, bagamat siya ay umakyat na sa langit. Nagpapatuloy pa rin ang misyon ni Jesus hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga maaari ninyong tanungin sa akin, Father, sa paanong paraan po nagpapatuloy ang misyon ni Jesus Nazareno, umakyat na siya sa langit? Hindi po ba natapos na ang kaniyang misyon sa lupa? Ang sagot, hindi pa. Bakit? Dahil bago siya umakyat sa langit, isinugo ng Ama at ng Anak ang banal na Espiritu Santo upang maging kahalili natin at upang maging lakas, upang maipagpatuloy ang kaniyang misyon. Kaya nga, sinugo niya ang mga apostol at mga alagad upang ipamalita ang mabuting balita hanggang sa dulo ng daigdig. At sinabi sa Ebanghelyo, ang pamamalitang ito ay magmumula sa Jerusalem. At anong sabi ni Jesus? Hanggat hindi pa bumababa ang Espiritu Santo sa inyo, huwag muna kayong aalis. Kailan magaganap ang pagbaba ng Espiritu Santo? Sa isang linggo, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles na nagbigay sa kanila ng iba yung lakas upang magtungo sa iba't ibang bayan at bansa at para maging saksi sa muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus. Hindi nyo ba napapansin kung bakit nasa Vatican o nasa Italia ang Santo Papa? Bagamat nasa Jerusalem ang ating Panginoong Jesus. Di ba ang bilin ni Jesus? Ipamalita ninyo ang mabuting balita hanggang sa dulo ng daigdig. At itinuturing ang Roma bilang dulo ng daigdig noong kapanahunan ni Jesus dahil magkatalikuran sa mundo ang Jerusalem at ang Roma. Kaya nung narating na ng mga apostol ang Roma, ibig sabihin nito, ang mabuting balita ay naipamalita na sa buong sulok ng daigdig. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang Santo Papa ay nasa Roma bilang tanda na ang mabuting balita na nagmula sa Jerusalem ay nakarating na sa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya nga ang kasagutan, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang misyon ni Jesus Nazareno. Ang misyon na ito, pinagkatiwala sa mga apostol, isinalin sa unang mga komunidad na Kristiyano, hanggang mapasa atin na sa kasalukuyan. At ang misyon na ito ay atin namang isasalin sa mga susunod na henerasyon hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno.
At isa pa, punto na maaari nating matutunan sa pag-akyat sa langit ni Jesus ay upang sabihin sa atin kung ano nga ba ang tunay na mahalaga. Ang tunay na mahalaga, walang iba kung hindi ang bawat isa sa atin ay makarating at makaakyat sa langit. Alam po ninyo, nakakalungkot isipin na marami sa atin ngayon na uubos ang oras at panahon sa mga gawaing makamundo. Sa pagpapayaman, sa pagkakaroon ng kapangyarihan, sa pag-iimpok ng material na bagay. Alam nyo, walang masama dito. Ang masama dito, kung ginugugol na natin ang buong oras at panahon sa pagpapayaman sa lupa. Inaanyayahan tayo na naway ang bawat isa sa atin mag-impok ng kayamanan sa langit. Sa paanong paraan? Kung ikaw ay may kayamanan, may kapangyarihan, gamitin mo sa tama at ibahagi mo. Tiyak iyon, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Sa paanong paraan pa? Magmahal gaya ng pagmamahal ni Jesus Nazareno. Lagi ko ngang ibinabahagi, ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo magpapaalam sa mundong ito. Kaya nga kung anong naganap kay Jesus Nazareno, ayon sa laki ng ating pananampalataya at pag-ibig, ay magaganap din sa ating buhay. Kaya masasabi natin na ang kamatayan ay hindi ang huling hantungan ng tao. Kung hindi, ang kamatayan ay pagdaraanan lang ng tao. Dahil naniniwala tayo, kagaya ni Jesus Nazareno, tayo ay mabubuhay na mag-uli. At hindi lang basta mabubuhay, kagaya ni Jesus Nazareno, sa mga taong gumagawa ng tama at mabuti, tayo rin ay aakyat at maninirahan sa tunay nating tahanan, at yan ay ang langit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang paanyaya sa atin sa araw na ito, naway magsumikap din tayong mag-impok ng kayamanan sa langit. Ang yaman, karangyaan, kapangyarihan, hindi magdadala sa atin sa langit. Ang paggamit ng tama at wasto at pagbabahagi sa mga ito ang mag-aakyat sa atin sa langit. At higit sa lahat, ang sino mang nais umakyat sa langit, sundan natin si Jesus Nazareno, nag-alay ng kaniyang buhay at nagmahal hanggang sa kaniyang huling hininga. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.